yun nga mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta, shout out sa inyong lahat. Yun nga, tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan at sa video nito. Pag-usapan natin itong tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Kaya pala itong si Mike Abby ay galit na galit kay VP Sara Duterte. At gustong-gusto nitong si Mike Abby na ma-impeach itong si VP Sara Duterte, mga kababayan. Gusto talaga nila na mawala itong mga Duterte sa ating pamahalaan. Takot na takot sila na itong mga Duterte ay makakabalik sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Katulad nga kay dating Pangulong Duterte na naging Pangulo ng ating bansa. Kasi nga, halimbawa mga kababayan, panalo naman talaga siguro mga kababayan pag itong si VP Sara Duterte ay tatakbo bilang Pangulo ng ating bansa ngayong darating na 2028 presidential election. Takot itong si Mike Abby. Kaya gumawa talaga ito ng paraan para masira itong si VP Sara Duterte sa mata ng ating mga kababayan at sa mata ng kanyang mga taga-suporta. Itong mga kababayan, itong ipapakita ko sa inyo na video, siguro nga, kasamahan ito nitong si Mike Abby. Dahil itong tao na ito ipapakita ko sa inyo, itong video na ito, ay maikli lang ito galit na galit din kay VP Sara Duterte. At gusto talaga, at pabor na pabor sila na mawala, ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Dahil nga, nung panahon pala ng panunungkulan bilang Pangulo ng ating bansa, itong si dating Pangulong Duterte, ay nagtatago ang mga ito dahil nga sa takot. Siguro mga kababayan, isa na rito si Mike Abby. Tataka tayo Bakit ba itong si Mike Abby ay talagang kitang-kita natin na gigil atat na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kahit anong paraan mga kababayan, ginagawa ni Mike Abby para talaga masira itong si VP Sara Duterte sa mata ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanyang mga taga-suporta. Yung mga taga-suporta din nitong si Mike Abby ay di ko lang alam mga kababayan kung mga sinto-sinto mga taong ito, bakit pinaniniwalaan nila itong journalist na ito, na traidor naman ito. Wala naman itong paninindigan. O ito mga kababayan para mapanood niyo at meron kayong makukuhang idea kung bakit galit na galit itong si Mike Abby kay VP Sara Duterte. Ito na, sabay-sabay natin ito panoorin. Pabor ka ba sa impeachment ng Vice Presidente? Oo, kasi yung tatay niya pinapahirapan kami, lagi ka magdagago. Pabor ka ba sa impeachment Ito na ng din. Vice Presidente? Oo, kasi yung tatay niya pinapahirapan kami, lagi ka magdagago. Pabor ka ba sa O, di ba mga kababayan, sila patayin muna natin. O, di lang, patayin natin. Kaya na mga kababayan, kaya pabor sila sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Dahil nga, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay nagtatago sila. Nahihirapan sila mga kababayan na lumantad. Dahil nga, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, pag ikaw ay isang durugista, talagang may paglalagyan ka. Pag hindi ka magbago. At napatunayan naman natin yan. Kasi nga, pag isa ka sa mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot na yan, pag hindi ka hihinto, hindi naman talaga nagkulang mga kababayan itong si dating Pangulong Duterte sa paalala. Nung umupo pa lang siya, hindi pa nga nakaupo mga kababayan, nagbabala na tumigil na kayo, itigil nyo na ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Kasi pag hindi kayo titigil, pag sinisira ninyo ang bayan ko, tutudasin ko kayo. Hindi nagkulang mga kababayan ng paalala. Pero yung iba kasi, ang titigas ng mga ulo. Ayaw tumigil. Kaya yun, kasalanan ba ni dating Pangulong Duterte? Na itong mga tao na ito ay halimbawa mga kababayan, ano bang tawag dito? Matapos yung kanilang talamak sa droga mga kababayan, sagupa sa droga. Kaysa makabiktima sila ng mga inusinting mga kababaihan, yung ating mga kababayan na matagpuan na lang natin, na tinapo na lang,
Tapos nabalitaan natin mga kabataan ginasa ng isang durugista. Mas maganda pa mga kababayan na yung mga durugista na yan ang mawala kaysa makapambiktima naman sila ng mga kawawa nating mga kababayan. Kaya ito si Mike Abe, balik lang tayo dito sa video na ito. Hindi kaya mga kababayan, kaya galit na galit siya kay BP Sara Duterte. Gusto rin niya ma-impeach si BP Sara Duterte dahil nagtatago din siya nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nagtatanong lang din sa iyo, Mike Abe. Ito na mga kababayan. Ito, panoorin natin itong banat ni Mike Abe. At may mapakita tayong video dyan na talagang napakagaling. Mabuti pa nga yung mga kabataan, yung mga mag-aaral ay naiintindihan nila kung bakit hindi dapat matuloy itong impeachment na ito laban kay Vice President Sara Duterte. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Asa na? Nawala. Ayaw mag-play. Teka lang. Ulit. Iyon. Mga kaibigan, yung ginawa ng Senado or Senator Judges dito sa controversial na kanilang desisyon na mag-motion ng dismissal, resolution for dismissal, tapos ibinalik sa Kongreso ang article of impeachment, lalo lang nagbigay ng pagkakataong magka-interes ang mamamayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo na sila ay subaybayan at abangan ang dapat gawing trial para dun sa article of impeachment, impeachable laban sa principal official na si Sara Duterte dahil sa umano'y graft in corruption. So madalit sabi, yung iba na nagsawa or hindi nagka-interes ngayon sa aking pong opinion, nagka-interes ang bayan. Dahil majority ng mga abogado sa loob at labas ng pamahalaan, pati ang gumawa ng saligang batas, naniniwala na hindi dapat i-dismiss nang hindi pa nagsisimula. Hindi dapat. Yan na mga kababayan, gumagamit na naman ito ng majority. Nung nakaraan, ginagamit din niya yung salitang majority. Majority daw sa mga senador ay pabor na ituloy yung impeachment o article of impeachment laban kay BP Sara Duterte. Pero nga mga kababayan, napakasinungaling ng tao na ito. Sobrang sinungaling. O kita nyo naman yung naging butuhan na maibalik yung article of impeachment sa Kongreso. Anong boto mga kababayan? Paano maging majority yan? 18-5 mga kababayan. 5 lang yung nasa panig nitong si Mike Enriquez, Mike Abe pala mga kababayan. Napakasinungaling ng tao na ito. At kita nyo naman kung babanggitin niya yung pangalan ni Vice President Sara Duterte. Walang galang itong tao na ito eh. Napaka-traidor talaga nito eh. Samantala noon mga kababayan, himod puwit ito sa mga Duterte. Kasi nga, pinakita ko na sa inyo yung napakaikling video mga kababayan. Kaya galit na galit sila kay BP Sara Duterte at gustong-gusto talaga nila na ma-impeach itong si BP Sara Duterte dahil nga pala nung panahon nga ni dating Pangulong Duterte ay nagtatago ang mga ito. Sino ba naman yung hindi magagalit kung ganyan naman yung talagang nangyayari sa iyo noon, na yung kasiyahan mo, yung bisyo mo ay nahinto o hindi ka manahinto ay nagtatago ka, hindi ka malaya. Talagang galit na galit ka niyan mga kababayan. Kaya itong si Mike Abe, parang Mike Abe nagtatanong lang. Ganon yung nakikita ko. Ito'y opinion ko din. Kung may opinion ka Mike Abe laban kay BP Sara Duterte, may opinion din kami. Malaya tayong magbigay ng opinion. At ito yung nakikita ko na dahilan. Bakit galit na galit ka kay BP Sara Duterte? At ito mga kababayan, itong ipapakita ko sa inyo, ito napakagaling na bata na ito. At ito Mike Abe, dapat isaksak mo ito sa kukote mo. Isa ka pa naman sanang journalist hinahangaan kita noon, kaso nga lang, sana ba yon? Hinahangaan kita noon dahil nga akala ko nga magaling ka. Pero pala, kagalingan itong si Mike Abe ay nasa dulo lang pala ng kanyang hintong mga kababayan. Ito, sabay-sabay natin ito panoorin. Pwede ba kitang matanong, Desko? Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara?
No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. Tama. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all. At kasama na nila mga sarili nila. Excuse me, pwede ba kitang... O, di ba mga kababayan? Yes po. O, patayin muna natin. Di ba mga kababayan, obvious na obvious naman. Mga kabataan, alam na alam. Eh kung halimbawa talaga, seryoso sila na wakasan itong korupsyon sa ating bansa, sa loob ng ating pamahalaan, bakit sinisingle out nila itong si BP Sara? Bakit si BP Sara lang yung kanilang kinakaladkad, yung kanilang tinatarget? Binuksan nila yung brown envelope na ayon nga kay Attorney Guanzon na dating kuha commissioner din. Yung mga confidential pa na yan, yung mga resibo na yan, ay naka-sealed envelope yan. At ang kuha lang ang may karapatan na magbukas ng mga yan. Pero anong ginawa ng mga congressman na ito? Sila mismo ang nag-audit, mga kababayan. Sila mismo ang nagbukas ng brown envelope. Eh di ba, klarong-klaro, tamang-tama itong mag-aaral na ito. Na target lang talaga nila itong si BP Sara. Eh kung halimbawa talaga gusto ninyo na may managot sa mga pangyayari na korupsyon ng ating bansa, ang daming may confidential fund. 400 mahigit, mga kababayan, na mga ahensya ng ating pamahalaan ay mayroong confidential fund. Yung iba ay bilyon-bilyon pa. O katulad na lang kay Pangulong Marcos Jr. Magkano ang confidential fund ni Pangulong Marcos? 4 to 5 yata, mga kababayan. Bilyon, bilyon. Wala pa nga. Wala pa sa kalingkingan. Yung tawag nito, yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Tapos, ang lakas ng loob mo, Mike Abe, na batikusin itong si Vice President Sara Duterte. Samantala, yung iba, hindi mo malang nababanggit. Hindi ka ba nahiya sa balat mo? Hindi ka ba nahiya sa itsura mo? Na isa ka pa naman sanang journalist. Journalist ka rin siguro talaga. Totoo pala talaga yung sinabi na dati ni dating Pangulong Duterte na may mga taga-media na mga bayaran. O isa ka siguro sa mga yun. Isa ka ba nun, Mike Abe? Nagtatanong lang ha. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, ilang araw tayo hindi nakapag-shoutout, mga kababayan, dahil medyo busy tayo, busy tayo sa mga panahon na ito. Mag-shoutout lang muna tayo, ha. Shoutout kay Nancy Gloria. Shoutout kay Pibagyo. Shoutout sa iyo, Pibagyo, idol, ha. Shoutout na rin kay Ma'am Berger Religious sa Pulilan, Bulacan. Kay Amalia Tabuada at kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout sa iyo, Ma'am Joyce. Pasisya na, ngayon lang tayo nakapag-shoutout. Shoutout na rin kay Lolita Ganda Curtis. Shoutout sa iyo, idol. Shoutout na rin kay Binok TV, idol. Shoutout sa iyo. Shoutout na rin kay Jixin Ko. Shoutout kay Tats Walker, idol. Shoutout kay Florencial Junior. Shoutout sa iyo, idol, ha. Florencial Junior. At kay Pidilisa Nugi, shout out. Kay Mark Alin Buena. Uy, si Rogski Buena. Shout out sa iyo, Rogski Buena, no? Shout out sa iyo. Shout out na rin kay Pilisa. Tapos na ito kay Mercy Almansa, shout out. Kay sino pa ito? Jean Martin. Shoutout na rin kay Solid Tatay Dig. So, Solid Tatay Dig. Solid tayo siyempre. Carl, shoutout sa iyo, Carl, ha. At yun ang hanggang dito lang muna. At once again, this is Rundi TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.